Hi, Tito Zed here. We're on our way to a Spanish-Filipino restaurant called Cocina Estefania. It is located inside GF Homes Aguirre here in Parañaque. Please bear with me. I'm trying to speak straight English because I would like to cater to a wider range of audience. Please like, share, and subscribe if you haven't already, and click on the bell icon to have more people see the channel. Let's go to the restaurant. We have arrived at Cocina Estefania. I discovered na meron din pala silang cafe sa baba. Yan, yung Cafe Estefania. So tara, let's go inside. Okay guys, we already got inside the Cocina Estefania. Kung mapapansin nyo, the place is so homey and yung lighting pa lang, nagpaparelax and cozy ng ng ambience. Kung makakapunta kayo dito guys, marerelax kayo. So order na muna kami ng food. Ito pala si Chef Tanya yung nag-cook ng natin ng gilid. While waiting for our order, meron pala ako nakita dun sa gilid, yung Rock's Deli. So wala pa siyang official na nakalagay na signage. Pero yan, libot tayo na onte. Ayan, makikita nyo yan si Lex dun sa sa kabilang side ng room. Across the room, ito yung Rock's Deli. Ayan, makikita nyo, compare ko lang. Ayun si Lex, tapos nandito yung Rock's Deli. They sell a lot of stuff. May non-food. They also sell the cazuela, the container that they use for their dishes. So maraming wine dito na selection. May mga snacks dito. May snacks, and then meron ding mga imported na chocolates doon. And cookies. Ito yung frozen goods, mga chocolates nga. Ayun, meron ding drinks, Spanish ham, longganisa, and Brazilian ribeye. Also, Spanish bagnet. So yung Spanish bagnet ito, nasa baba. Pre-boiled na siya. And makikita nyo, malaki yung place. Doon yung may cashier, yan si Lex. And meron pang doon, may maliit na room for events. O pwede rin silang makuha as events place, yung buong place, or yung maliit na room na doon. First one that we will taste is paella. Siyempre, paella muna. Kumuha na ako ng paella. Meron siyang bits ng na minced garlic. May chorizo din siya. Tapos bits ng chicken, pati olives. So yan, kuha na tayo ng isa. Yan, ito yung isang spoonful ng paella. Sobrang solid ng nila ng paella. Yung chorizo, medyo salty, pero nagko-complement din siya overall. Sa rice, yung rice na parang may seafoody taste, garlicky, and yun nga, may hint ng olive, yung smoky flavor ng bacon. And yung chicken, meaty taste, pero hindi naman siya ganun ka-overwhelming. Kanin pa rin yung puno-puno ng flavor. Peppery siya, garlicky, yun, full of umami. Talagang forte nila yung paella dito kasi sa dami ng paella na natin malasa yung kanila, Cocina Estefania. So yung ibang dishes na sinerve sa atin na Spanish, itong lengua, callos, adobong puti, sinerve siya sa may cazuela. Genuine yung experience kasi it maintains yung heat. Tapos nagsisizzle pa siya kahit na sinerve na siya sa labas ng kitchen papuntang dining. So unahin natin tong adobong puti. Ito yung adobong puti na nakalagay sa cazuela. Ayun, sabi ni Lex dito, she told me that it looks like a Spanish palayok. Kuha na tayo ng isang portion na adobong puti. Garlic ito, sobrang fatty. Parang makasalanan pa kayo. Isang portion na isang lean, tsaka yung may taba. Sarap ng adobo na. Yung lean meat, sobrang tender. Isang kagat lang, nahiwa na siya agad. Tapos yung fatty taste na it exploded in my mouth. Yung balance ng ng saltiness, yung tanginess ng vinegar, they complemented each other. The food was so garlicky, sobrang sarap niya. Much better kung may kasama siyang kanin. Unfortunately, hindi ako order ng plain rice. Pero, so let's try it with the paella. Tapos may adobo. It meshes well together with rice. The next dish that we will try is yung lengua nila. Appetizing siya kasi full of minced garlic chips. And mukha siyang creamy. Ayan, yan yung lengua at saka yung mushroom.
na lang yung lengua sa bibig ko. Sobrang tender ng lengua. Yung nagdagdag na lang ng texture na may kinagat ako doon is yung mushroom. Hindi naman siya ganun ka-oily. Yung masebo niyang feeling is from the lengua itself. And creamy rin yung sarsa na kasama doon sa lengua. Yung buttery and garlicky taste na lengua. Ako, sobrang sarap. May onting kagat lang yung lengua, pero once na kinagat mo na siya, nako, natunaw na lang siya sa bibig ko. Ito ang isang serving ng beer. Tikman natin. Sarap ah. Pwede siyang sumabay sa mga main brands na San Miguel na pale. Yun nga, yung pangalan niya is Pale Ale. So baka mamaya binase nila yung lasa dun sa pale pilsen, citrusy, tapos may hop yung parang mataas yung hop ng beer, pero hindi naman ganoon kalakas yung tama. Pero yung lasa niya, nako, sarap rin yung yung beer nila. Yan, next natin tong Kalyos. Nakalagay pa rin siya sa cazuela bowl. So kuha na tayo ng isang portion. Yan, ito yung isang serving isang portion ng Kalyos. Yan. Meron siyang green peas na kasama, may chorizo rin, and yung mismong ox stripe. So, subo na natin siya. Ang Kalyos nila, may tomatoey taste. Dagdag rin yung hindi naman bad way yung mushiness ng chickpeas. Naglasa din siya. And yung green peas. So, yung chorizo, nagdagdag rin siya ng onting saltiness. Parehas yata yung chorizo na ginamit sa paella dito sa Kalyos. Malinis din yung pagkakaluto nila ng ox stripe. Kasi may iba akong experience na Kalyos na hindi yata masyadong nalinisan yung yung ox stripe. So, siguro pinakuluan to na matagal sa sa suka. Tender siya and may bite. Pero yung bite niya sa una lang. May pagka-buttery taste pero onting slight hint lang. Wala siyang hint ng spiciness pero meron spices na nilagay siguro dito kasi may nararamdaman akong aftertaste. Try nyo rin dito yung Kalyos nila. Last na natin itong i-try yung bestseller nila na kare-kare. Yan, ito yung kare-kare nila. May crispy na bagnet sa ibabaw. Itong crispy bagnet, imported from Spain. So, first time ko makakatikim na imported na bagnet kasi usually ang tinatry ko lang na bagnet is yung local and yung sa Ilocos. Actually yung mother ko kakaserve lang sa amin last time ng Ilocos bagnet. Matitikman natin kung ano yung pinagkaiba ng imported na bagnet sa local na bagnet. Hindi ko yata masusubo ng butong bagnet. Iwain muna natin yung isang portion ng bagnet. Bilis na hiwa ng bagnet. Kunin natin yung portion na may balat. Kuha rin tayo ng onting gulay para at least matikman natin lahat. Bago ko makalimutan, lagyan pala natin ng bagoong yung onting bagoong on top. Yan. May onting bagoong na siya sa ibabaw. Subukan natin, sana magkasya sa bibig ko. Yung bagnet pala nila, yung difference niya ay sobrang crunchy ng ibabaw na balat. More on the smoky na taste, yung mismo meat. Ewan ko kung sa way ng pagluto nila, tender din yung lean meat niya. Yung lasa ng kare-kare. Ako, nutty and garlicky. Tapos nag-complement pa yung bagoong. Yung bagoong na may pagka-slight saltiness pero equally taste. Hindi siya yung maanghang na type ng bagoong. Tumatak pa rin sa akin yung lasa ng kare-kare sauce nila. Ang sarap ng kare-kare sauce. Yung talong tsaka yung sitaw na ginamit. And may dagdag rin ng crunch dun sa kagat. Mas try itong bestseller nila dito sa Then may mga side comment din itong asawa ko dito sa patabi ko. Tinikman niya yung ibang food and meron siyang sasabihin. Ito, tignan niyo. Sabi doon sa lasa ng sa bagnet nila. Wala kong bagnet. Pero tinanggal mo yung kare-kare sauce kasi hindi ka kumakain ng kare-kare. Na. Ito yung ginawa ko. Ano ginawa mo? Ito yung balat. Ginawa ko lang yung mga balat kasi wala sa sauce. Kaya mas oh, yan. Masarap siya. Dahil nasama pa yung sa tabak, vinegar, yung asin, tsaka yung bawang. At yung bawang, ramdam na yung bawang. Masarap niya. Ubus ko yung isang serving. Yan, so I have mentioned earlier that they have a cafe downstairs. So it is called Cafe Estefania, obviously.
We have ordered 2 drinks from downstairs. So, nag-request kami na kung pwede iyak-yak. Ang order ni Lex is yung... Ano order mo? Matcha espresso. Yan, may matcha espresso siya. O, tikman mo muna yung sa'yo. Tapos ako yung sunod. Lasa? Mas strong yung coffee lasa rather than matcha. And then matamis yung matcha na gamit. Okay naman siya. It's just that sana mas green. Matcha yung flavor. Mahilig kasi ito sa damo. Si Lex. Then the sweet. Ganun. Prefer nito ni Lex yung madamong lasa ng matcha. Tsaka less sweet. Plain matcha latte lang. Sa akin, yung papakita ko sa inyo, ito daw yung strawberry coffee. So yan, medyo, hindi ko lang alam kung kita nyo, may pinkish talaga yung ibabaw niya, tapos medyo brown na ilalim. So tikman natin kung ano lasa ng ano nila, strawberry coffee. Gawin natin ang konti. The taste of their strawberry coffee is more on the sweet side. So, mas lasa ko yung strawberry kaysa dun sa coffee. Pero nandun pa rin naman yung yung lasa ng espresso ng coffee. More on the sweet side siya. So it caters na more on sa mga pa-dessert na drink. Hindi siya iinumin mo habang kumakain itong mga Spanish dishes. So mas maganda dessert siya. Para makita nyo, ayan, dito sa video, Cocina Estefania ang pinipicture natin. Para makita nyo lang, ayan, pakita ko sa camera, ayan, ito yung place nila ng Cafe Estefania, snips na place nila. Yan, pati yung menu nila, ipa-flash ko na rin sa screen para makita nyo. Ayan, maano rin siya, colorful versus dito sa Cocina Estefania talaga na homey yung itsura. Okay, so overall, we're finished eating here. I-reiterate ko lang na masarap yung pagkain nila dito. Yung Spanish nila na feel ng place na kuha nila. Yung banderitas, yung parang itsura ng banig, yung walls, yung floor. Ikaw, Lex, ano po sasabi mo sa ibang dish nila dito? Sarap yung adobo. So, babalikan mo yung adobong puti. Yun. Sarap yung adobo. Yung lengua, kinain niya kahit hindi siya masyadong kumakain ng lengua. Ano yung comment mo dun sa bechamel sauce ba yun? Sarap yung bechamel sauce. Na mas, juicy yung pati. Pero, kasi sa loob, yung alat. Ayun. Yun, tapos, yun nga, matik na yung kalyos, paella, tsaka lengua nila. Sobrang signature nila. Pati yung kare-kare na pag kung mahilig kayo sa Spanish-Filipino food, kailangan talaga matry yun. Like, share, and subscribe if you haven't already, and click on the bell icon para at least makita pa tayo na maraming tao at ma-expose pa yung channel sa I had a great time, and I may have not spoken English straight, pero I try my best to accommodate all kinds of audience. So, starting now, I will try to speak English para mas maka-cover pa tayo ng maraming tao na makikinig sa atin. Hanggang dito muna si Tito Sed, signing off muna, hanggang sa susunod na video ulit. Until next time, see you again. Thank you guys!